Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw, November 20 at sa susunod na 24 oras. Mas dambuo na at tumaas ang tsansa ng posibleng bagyo na patuloy nating minomonitor sa may timog silangan ng bansa na papasok sa Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang mga pagbabago sa datos at nagkakasundo na ang mga development forecast ng mga weather model dito at dadaan ito sa ating kalupaan ng bansa, kaya magandang alam natin ang direksyon nito. Para naman lagi kang nakamonitor sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasulukuyan, tatlong pangunahing weather system ang sabay-sabay na kumikilos. Ang ITCC na nagdadala ng masungit na panahon sa katimugang Mindanao, ang shield line na nagdudulot ng pagsasalubong ng hangin sa silangang bahagi ng Northern Luzon, at ang northeast monsoon o amihan na nagpapalamig at nagpapadala ng mga ulap at ulan sa natitirang bahagi ng Hilagang Luzon. Sa madaling paliwanag, magkakaiba ang pinanggagalingan ng bawat pag-ulan, kaya iba-iba rin ang magiging epekto nito sa bawat rehiyon. Sa Davao Region, Caraga, Soc-Sargen, Basilan, gayon din sa Sulu, Tawi-Tawi at Palawan, tuloy-tuloy ang makulimlim na kalangitan dahil sa ITCC. Kapag nagtagpo ang mainit at mamasa-masang hangin mula sa karagatan, madali itong bumubuo ng ulap at ulan o thunderstorms, kaya naman asanang madalas na pag-ulan na maaaring umabot sa katamtaman hanggang paminsan-minsan ay mabigat. Dahil dito, posibleng magkaroon ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na malapit sa mababang lugar at sa may gilid ng kabundukan. Sa Cordillera, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora, ang umiiral na shear line ang dahilan ng mas madalas na pagbuo ng makakapal na ulap. Kapag nagtatagpo ang malamig na hangin mula sa hilaga at mainit na hangin mula sa silangan, mas mabilis makabuo ng mga localized na pag-ulan at thunderstorms. Kaya asahan ng tuloy-tuloy na maulap na langit na may kalat-kalat na pag-ulan, at dahil maaaring lumakas ang buhos sa ilang pagkakataon, may banta rin ito ng flash floods at landslides. Sa Quezon at Camarines Norte, ang easterlies naman o mainit na hangin galing Pacific ang magpapakilos ng ulap at pag-ulan. Inaasahan ng maulap na kalangitan na may kasamang scattered rains at thunderstorms. Bagamat normal sa rehiyong ito ang ganitong setup, hindi rin natin minamaliit ang posibilidad ng biglaang pagbaha, lalo na sa mga lugar na prone sa mabilis na pag-angat ng tubig. Sa Batanes at Ilocos Norte, ang amihan naman ang malaking nakakaapekto, kaya makakaramdam ng malamig at maulap na panahon na may kasamang pag-ulan. Bagamat hindi malalakas ang ulan sa buong araw, may mga oras na maaaring lumakas ito, kaya posibleng magdulot ng localized flooding at landslides, lalo na sa mga lugar na paulit-ulit nang nababasa ang lupa nitong mga nakalipas na araw. Para naman sa nalalabing bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may mga panakanakang rain showers at thunderstorms. Sanhi pa rin ito ng epekto ng Intertropical Convergence Zone. Madalas ay mabilis lang ang mga pulso ng ulan, pero kapag tumama ang severe thunderstorms, posible itong magdulot ng biglaang pagbaha o pagguho ng lupa. Sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, mas magaan ang sitwasyon, bahagyang maulap hanggang maulap na langit na may pailang-ilang mga pag-ambon o light rains mula sa amihan. Sa ngayon, wala itong inaasang malaking epekto sa araw-araw na aktibidad. At sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, umiihip ang easterlies na nagdadala ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorms. Karaniwan ay hapon o gabi bumubuo ang mga thunderstorms na ito, at dahil mabilis lumakas, may posibilidad ng biglaang pagbaha, lalo na sa mga urbanized at mababang lugar. Para naman sa wind in coastal water outlook sa Northern Luzon, asahan ang moderate to strong winds mula northeast, at kapag ganyan kalakas ang hangin, magiging mas magaspang ang dagat. Kaya naman ang coastal waters dito ay moderate to raw na may alon na 2.1 hanggang 4.3 meters. Sa ganitong kondisyon, lubhan delikado para sa mas maliliit na bangka, kaya sa mga maingisdang papalaot, mainam na doblehin ang pag-iingat. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, kasama ang eastern section ng Visayas, halos kapareho ang sitwasyon. May moderate to strong winds mula east to northeast, kaya patuloy ang pag-alon ng dagat. Ang waves dito ay nasa 1.2 hanggang 3.1 meters. Kaya bagamat hindi kasing taas ng sa Northern Luzon, kailangan pa rin ng maingat na biyahe dahil madaling maging choppy ang tubig kapag mas lumakas pa ang hangin.
Sa Mindanao, iiral ang light to moderate winds mula northeast to north. Mas banayad ang panahon dito kaya ang coastal waters ay slight to moderate na may alon na 0.6 hanggang 2.5 meters. Mas maayos itong kondisyon pero hindi rin dapat maging kampante lalo na kapag may biglaan thunderstorms na madalas mangyari sa hapon o gabi. At sa nalalabing bahagi ng bansa, nananatili ang light to moderate winds mula northeast dahilan para manatiling slight to moderate ang dagat na may 0.6 hanggang 2.1 meters na taas ng alon. Sa pangkalahatan, kaya namang i-manage ang ganitong kondisyon, ngunit mahalaga pa rin maging alerto lalo na sa mga open sea routes. Update naman tayo sa tropical cyclone na padating sa ating kalupaan sa susunod na linggo. Habang patuloy nating minomonitor ang galaw ng ating atmosphere ngayong linggo, unti-unti nang lumilinaw ang kabuuang development ng posibleng bagyo na padating sa mga susunod na araw. Base sa pinakabagong modelo mula sa International Model Guidance hanggang sa ensemble plots na naglalarawan ng iba't ibang posibleng landas, nakikita natin ang isang weather disturbance sa bahagi ng timog silangan ng PAR. May unti-unting lumilitaw na sistema sa hangin, isang paiwatig na maaaring pagbuo ng mababaw na low pressure area. Sa simula, tila simpleng umiikot na hangin lang ito, pero habang dumadaan ang araw, pinapalakas ito ng mainit na dagat, sapat na moisture at kalmadong vertical wind shear, mga kondisyon na pabor para sa pag-intensify ng isang bagyo. Sa ilang simulation kabilang ang GFS na madalas nating gamitin sa ating forecast, ipinapakita ang posibilidad na ang munting sirkulasyong ito ay maaaring tumaas sa antas ng tropical depression at posibleng umangat pa tungo sa tropical storm. Sa forecast track na lumalabas ngayon, malinaw ang dominanting direksyon nito ay pa-west hanggang west-northwest diretso sa loob ng ating teritoryo. Kung magpapatuloy ang ganitong takbo, maaari itong tumawid ng Southern Luzon pagkatapos ay babagtasin nito ang Central Luzon at tuluyan lumabas patungong West Philippine Sea bago muling sumampa sa direksyon ng pa-Vietnam. May ilan ding senaryo mula sa deep learning based models tulad ng DeepMind na nagpapakita ng mas tuwirang daan patungong Visayas at posibleng pagliko nito pahilaga. At sa ganitong sitwasyon, tandaan ang golden rule, kapag marami ang magkatugmang model track, tumataas ang confidence sa ruta nito. Sa ngayon, makikita natin na maraming green dots ang lumulutang, pahiwatig na karamihan sa run ay pumapabor sa lakas na swak sa kategoryan tropical storm. Pero may iilan ding modelong nagpapakita ng mas mabilis at mas malakas na intensification, depende kung gaano kainit ang dagat at kung gaano kababa ang shear sa kabaan ng track. Ngunit palinaw na kailangan subaybayan natin ang mga datos na ito sa tamang perspective dahil long range pa ito. At tandaan mga kababayan, kapag long range, natural na malaki ang pwedeng galaw, pwedeng magbago ang bilis, lakas at mismong landas ng sistema. Kung babagal ito, mas lalaki ang total rainfall at mas tatagal ang pagbaha. Kung bibilis naman, mas maikli ang oras ng pag-ulan sa bawat lugar. Ngunit posibleng mas matalas ang hangin kapag naglandfall o dumaan ng malapit. Bukod dito, may isa pang disturbance na sumisilip sa extended outlook pagkaraan ng unang sistemang ito. Sa ngayon, scatter pa ang mga track kaya wala pa tayong malinaw na direksyon. Pero malinaw na ipinapakita na nanatiling aktibo ang Pasipiko ngayon at hindi pa tapos ang malalakas na ulan para sa ilang probinsya. Habang abala tayo sa posibleng pagbuo sa silangan, dito sa loob ng bansa ay umiikot naman ang interplay ng tatlong mekanismo. Ang Amihan sa itaas, ang ITCC sa ibaba at ang easterly sa silangan. Ang kombinasyong ito ang dahilan kung bakit iba-iba ang sistema ng ulan ngayon. Mahabang ambon sa hilaga, bigla ang malalakas na buhos naman sa silangan at timog at may ikling pag-ulan na may kasamang kulog sa gitnang bahagi ng bansa. Dito pumapasok ang critical message, kahit walang opisyal na bagyo, pwede pa ring mataas ang impact kapag sabay-sabay ang pag-iral ng mga sistemang ito. Sa kabuuan mga kababayan, nandyan ang malinaw na paalala, may nagbabadya ng posibleng bagyo na maaring mabuo o pumasok pagsapit ng weekend. Karamihan sa senaryo ay tropical storm na daraan sa Visayas o Southern Luzon bago lumabas ng ating bansa. Hindi pa man tiyak ang detalye, sapat na ang mga signal na ito para maghanda ng mas maaga at huwag maging kampante. Kaya ito ang dahilan kung bakit mahalagang nakamonitor sa mga ulat panahon natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay, manatiling alerto, handa at higit sa lahat,
huwag kalimutang mag-ingat mga kababayan.